Kamusta, Virgo? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng mystical cards para sa mga Virgo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na ang magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong time to go, meron na-experience ang ilan sa inyo na painful ending or wala kang choice kundi ito yung piliin mo. Kasi binibigyan ka na ng blessings ng universe na meron ka nang dapat tapusin at bagong simulan. Ayan, lumalapit ka na sa pintuan. Kung hindi mo pa nasisimulan yung mga dapat mong pagdesisyonan, maybe dahil sa hindi ka pa ready. Pero matatapos ang kailangan ng tapusin at magsisimula ang dapat magsimula. Kapag ka nasimulan mo na yung kalma na sitwasyon, ito na yung mangyayari sa buhay mo, yung opportunity at saka swerte yung darating sa iyo. Binibigyan ka na ng sign ng spirit guide mo at meron siyang mas magandang plano para sa iyo. Kasi alam ng spirit guide mo kung ano yung kailangan mo sa buhay. Kaya maging aware at mag-pay attention sa mga signs na ibinibigay sa iyo. Bago nga pala ako magsimula ng reading na ito ay nagtanong na ako sa mga cards kung ano ang kailangan mo. The Moon, Ace of Pentacles at 5 of Wands. Malinaw sa mga cards mo na ang nais mo ay magkaroon ng clarity at saka financial at katahimikan. At saka, connected dito sa mystical cards na ready ka na naharapin kung ano yung mga bagay na kinakatakutan mo. Magkakaroon ka ng isang desisyon at saka paninindigan at ito yung magbibigay sa'yo ng happiness. Kung meron mang kaguluhang nangyayari sa buhay mo ngayon, kailangan mo tong pagdaanan at saka matutunan. Kakailanganin mo para sa next chapter na sisimulan mo sa buhay. Para sa career or negosyo, ang ilan sa inyo, kung naiisip mo na yung career mo or negosyo hindi nararapat para sa iyo, maghinay-hinay muna. Hindi ito yung tamang desisyon para magpalit ng trabaho. Pero nakadalawang cards ka na magpapalit ka talaga ng trabaho kasi tingin mo meron pang mas magandang opportunity para sa iyo. Pero syempre kung naghahanap ka ng trabaho o kaya nagkaroon ka ng bagong trabaho, hindi talaga maiiwasan yung kompetisyon. Ganun din sa mga nagnenegosyo. Kaya ang dapat mong gawin ay mas palawakin pa yung kaalaman mo. Kung meron kang kakompetensya sa trabaho o negosyo at sila yung nagwagi, pansamantala lang yun. Pero mas bigyan mo ng pansin yung sarili mong improvement. At para naman sa ilan na nasa relationship, huwag ka muna makipaghiwalay sa person mo or mag-isip ng negatibo. Bigyan mo ng pagkakataon yung relasyon. Kasi base sa cards, mas paniwalaan mo yung sinasabi sa'yo ng person mo. Kailangan ikaw mismo yung nakakita sa mga sinasabi sa'yo ng ibang tao.
Para sa ilang single, maraming nagkakagusto sa potential person na gusto mo. Magkakaroon ng konting problema. Pwedeng mauwi sa agawan o kaya pagtatalo. Knight of Pentacles, Queen of Pentacles, at Five of Cups. Ito yung cards para sa hadlang. Pinapaunawa ng cards na ito na swerte ka pagdating sa career, sa financial, or sa negosyo. Mas nafo-focus ang atensyon ng ilang Virgo sa pagkita or pag-unlad. Kaya ang ilan sa inyo malungkot yung love life mo. Or kahit na nasa sa iyo na yung magandang kapalaran, hindi pa rin ito yung nakakapagpasaya sa iyo. Maraming oportunidad na dumarating sa karir mo, sa negosyo, at saka sa financial. At dahil dito, nakakabili ka ng lupa, nakakapagpundar ka, or nakakapagtabi ng financial. Nakatatlong cards ka na para sa stable na pamumuhay. Ang hadlang ay huwag mong sisihin yung sarili mo sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Pinapaunawa din ang cards na malaya ka makakapagdesisyon para sa sarili mo. Kung ano yung tingin mong mas ikakatahimik ng buhay mo or mas ikasasaya. Ang ilan na nasa relationship, pinapaunawa ng cards na yung relasyon hindi naman talaga palaging happy. Pero wag mong hayaan na yung negatibo ang manaig. Mas bigyan mo ng pansin kung ano yung mga dapat nyo pang gawin ng person mo para mag-move forward ang relasyon. Pero may mga relationship na tingin mo hindi na malulutas yung problem ng relasyon nyo dahil sa maraming nakikialam. Sa ngayon, hindi mo may intindihan kung bakit ito yung nangyari sa relasyon nyo, pero soon, malalaman mo din na ito pala yung best para sa iyo. Para naman sa ilan na single, kapag nakita mo yung potential person na gusto mo, gawin mong masaya yung oras nyong dalawa, na focus lang sa inyong dalawa. Yung mabuting intensyon at saka magandang imahe ang ipakita mo sa kanya. Huwag mo din ikalungkot kung hindi ikaw yung napili ng person. Nahuli kasi yung dating mo. Ito naman yung solution. 8 of Wands, Queen of Wands, at 9 of Wands. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na yung problema na kinakaharap mo ay masusolusyonan mo ng tama at saka makatwiran. At saka kahit na nagkakaroon ng problema sa buhay mo, yung mga tao sa paligid mo ay binibigyan mo ng pag-asa. At saka meron ka na ring paninindigan sa mga desisyon na gagawin mo. At dahil sa nalaman mo na kung ano yung katotohanan at kung ano yung problema, matatapos na yung problema na kinakaharap mo. Hindi man sa mga plinano mo, pero meron pa rin pagkakaayos or ending. Sa kalusugan, kailangan ng balanse kasi nagkakaroon ng emotional stress. Mag-quit na rin sa mga unhealthy habits kahit paunti-untiin mo. Healthy yung kalusugan mo . Sayang naman kung dahil sa stress magkakasakit ka or dahil sa bisyo or maling nakagawian. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards na ito na kahit na maraming pinagdaraanan yung relasyon nyo ng person mo,
Kung alam mong mauuwi sa pagtatalo ang usapan nyo ng person mo, ay magkaroon ng distansya. At saka, nagkakaroon ng problema ang ilan sa inyo sa relationship kasi merong person na nakikialam. Pero base sa mga cards, family member ito or kaibigan ng person mo. Nakadalawang cards na kasi na yun yung problema kaya nagkakaroon ng pagtatalo. Protektahan mo yung relasyon nyo sa mga person na gustong sumira. Meron kasing person na hindi boto sa iyo or hindi gusto yung presensya mo. Iwasan din na magbitaw ng masakit na salita para hindi ito tumanim sa isip ng person mo. At gawing alibay. Ito naman yung message ng spirit guide mo. Pinapayuhan ka na alamin mo kung ano yung halaga mo sa sitwasyon or sa relationship. Kilala mo yung sarili mo kaya huwag mong paniwalaan kung ano man yung negatibong naririnig mo. Itong card naman na ito ay kailangan ng pagsusuri na kung ano yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan, yung mga painful na situation na kailangan mo nang i-release. Yung mga natutunan mo sa sitwasyon ang mas lalong nagpalakas sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi na huwag mong hayaan na abusuhin yung kabutihan mo. Alam mo kung ano yung deserve mo, kaya ito yung dapat manaig at manatili. Kaya pala sa mystical cards mo, meron ka ng bagong sisimulan kasi ang ilan sa inyo, tinutuldukan mo na kung ano man yung mga negatibong nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng kasama mo yung person mo or mag-isa mo tong tatahakin. Ito yung final card na Four of Cups. Itong card na ito ang nagsasabi na unti-unti mong binibigyan ng panahon at saka effort yung mga pangarap mo. Isa-isa mo tong binibigyan ng katuparan. Huwag kang masyado mag-alala kasi bawat pagsusumikap mo, merong magandang kapalit. At sa pipiliin mong landas, ito yung magtuturo sa'yo kung ano yung tamang daan or direksyon patungo sa tagumpay. Para sa ilang single, marami kang magiging karelasyon pero panandalian lang ito. At yung next na makakarelasyon mo, marami ka pa rin makakakompetensya. Pero this time, ikaw na yung pipiliin. Kasi marami kang natutunan sa mga nagdaang relasyon at alam mo na kung paano papahalagahan yung bagong person. Scorpio, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Gemini at Aquarius. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang dito sa charms mag-resonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. G T D R K U Y